Hi! Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, ngayon ay it's very special kasi since November, alam niyo naman is Undas and of course Mumu, charot. So anyway, for today's video, ngayon ang gagawin nating video ay my story or my experience of ghosts or elements. So I have this. So, ngayon, pero magsusulat ako habang nagkikwento sa inyo dahil since may assignment din ako. So, intro muna tayo. Pagpasensyahan nyo na guys, may ubo kasi ako ngayon pero nilaban ko to para makapaggawa ng content. So, umpisahan na natin. Okay, so, my first experience in ghosts yung hindi siya dito. Ano siya, parang sa kabila siyang bahay, I think, dun sa bahay ng lola ko. So, ang experience ko nun is, isang gabi, inutusan ako ni ate na kunin yung short niya, tsaka damit niya dun sa sampayan. Kasi malayo yung sampayan dun sa bahay. So, anong oras yun? I think mga 3 a.m. ganun. Oh my God! Stop tayo dahil nasira yung puan. So after nun, kumuha ako syempre ng short ni ate at saka ng damit. Tapos may puno kasi dun, like malaking puno siya. Tapos sobrang creepy ng puno kasi nga parang hindi ko alam kung ano yung nakatingin sa akin doon, kung anong bagay yung mga nakatingin sa akin doon. Pero ang pagkakaalam ko, meron dong parang may nakatira nga talaga sa puno doon kasi yung pinsan ko pinsan ko na maliit, siya doon, nabati siya doon. So gusto siyang paglaro, syempre nagbata, so naglalaro kahit sa puno ganun. So nabati siya, so tatlo daw yon, tatlong nuno daw. Tapos kumukuha ko nung damit doon nung gabi, napansin ko na iniwan ko yung panungkit. Nag-iwan ako ng panungkit kasi nga sabi ko nga that time, mag-iwan muna ako ng panungkit para alam ko para in case na si ate magpapakuha ulit, is ready ako. So, okay, kumuha ako ng ganyan. Tapos, after that, may napansin lang ako something like creepy. Ba't upuan na to? Okay, next, na. So, yun. Sobrang creepy niya. Tapos, nung nagsasalita na yung ate ko, na, ang tagal nung, nung another na, iuutos niya sa akin. Nawala kasi yung panungkit. So, yung panungkit na kasi na yun yung panungkit na mahaba, kaya yun yung kinuha ko para maabot ko siya, para hindi na ako tumaas ng upuan. Tapos, kinuha ko yung short, nung nakuha ko na yung short tsaka yung t-shirt nga, umalis ako, iniwan ko yung basta yung mahaba, basta ang bilis kong makalimutan eh, basta yun, parang panungkit, yun nga, panungkit. Naiwan ko siya. Tapos, nung binigay ko na kay ate yung short tsaka yung pants, sabi ni ate, kuha ka ng towel ko na tuyo, dun ulit. So, bumalik ako. Pagkabalik ko, nawala na yung panungkit dun. Tapos ang mas creepy pa nun guys, nung nawala na yung panungkit, sobrang nakakatakot kasi yung panungkit, bumalik ulit dun kung saan siya nakalagay nung kinuha ko. Bumalik siya dun sa taas nila ate. Dun lang siya bumalik. Tapos sobrang creepy lang kasi bumalik siya nang hindi ko binabalik dun. Binalik ko siya. Nilagay ko lang siya dun sa upuan dun sa may sampayan para dun ko lang siya ilalagay kasi nga yun nga, may utos na naman nga si ate, parang ganon. So, sobrang creepy niya. At that time, kasama ko si Mimi, which is yung mama ng kaibigan ko. Kasi, nandun lang din siya nag-stay. So, stress kasi yun, so gising na siya. Kumakatok ako. Kumakatok ako kay Mimi, kasi gising na nga siya. Tapos sabi ko kay Mimi, yung panungkit ba, binalik mo?
Tapos sabi niya, hindi kakagising ko lang, kumato ka nga eh. Tapos sabi niya, bakit? Asan ba yung panungkit? Nawawala na naman? Tapos sabi ko, hindi. Basta hindi ko na tinuloy. Sabi ko, sige na nga, wag na. Tapos lumabas si Mimi noon. Lumabas siya. Pagkalabas niya noon, ang creepy kasi talaga, yung panungkit, sabi ni Mimi, hindi yan nakalagay dyan. Saan mo kinuha? Tapos sabi sa akin ni Mimi, ibalik mo yung sa tamang lalagyan. Tapos sabi ko, Mim, dyan ko siya kinuha. Kinuha ko siya doon malapit nga sa puno. Kaya sabi ko nga, sobrang creepy. Sa may puno ko siya kinuha. Like, OMG. Hindi ako natatakot ng biglaan. Pero, yun kasi yung sa side ko na, parang ang creepy talaga. So, after nun, sabi sa akin ni Mimim na, hindi yan nakalagay kasi pagkakaalam ko, nung gabi, nilagay ko yan sa loob. Sinabi ko, hindi ko naman pinakailaman yan. Totoo naman, hindi ko naman kasi talaga siya pinakailaman. Ang pinakailaman ko talaga, dun ko pinakailaman sa may puno malapit. So, sabi ko kay Mimim, bahala na yon. Second day, madaling araw ulit na, ginising ako ni ate, pero sobrang aga, 1:53 na ako ginising ni ate kasi sabi sa akin ni ate, kailangan niya daw ng maaga kasi nga daw, aalis nga daw sila papuntang Tagaytay. So, yun, basta yun. Tapos ginising ako ni ate, pero kasama ko nun, yung tito ko, pero yung tito ko maliit lang siya. So, parang, basta totoong tito ko siya, tapos mas matanda lang ako sa kanya. So, yun, kasama ko yun kasi nga, good things, naginigising ako ni ate, nagising din yung pamangkin ko, yung pinsan ko, nagising din yung pamangkin ko. So, tatlo na kami. Pero ang sumama lang yung pinsan ko na sumama sa akin para kumuha nga ng another damit ni ate. So, yun. Lakas na ng loob ko noon. Tapos, ang creepy, kinikilabutan ako for what? Kasi, alam mo yung pagbukas pa lang namin ng gate nung sampayan, may kumalabog sa bubong. Tapos, naalerma ako. Tapos, yung pinsan ko, wala siyang pakialam. Kasi that time, nagpa-phone siya. Kaya wala siyang pakialam nun. Kaya, wala rin talaga ako naging reaction nun. Ang ginawa ko lang nun, nagulat lang. Kumbaga, normal na gulat lang. Pero, this case, hindi lang siya yung gulat lang talaga eh. May lakas ng kutubhiwan yung kinakabahan, namumutlay, parang ganun. Kasi parang ayoko nang ulit-ulit yung sampayan ni ate, yung kukunin niya sa akin. This time, hindi damit ni ate tsaka shirt yung pinakuha niya. Pants naman, na nasa second floor. Yung hindi, parang treehouse siya, pero sa gilid siya. So, kinuha ko. Tapos, kailangan pa, wala kasing ilaw. So, ang ginawa ko, since walang ilaw, binuksan ko na lang yung mata ko ng malaki. Tapos, yung flashlight na dala-dala ko, hindi ko na nahanap simula nung nalapag ko siya doon sa may hagdanan. Kasi nga, bubuksan ko nga, so, wala na siya bigla. Akala ko nalaglag, so wala nga. Yung pinsan ko, sabi ko, tara dito, tara na. Yun yung sinabi ko. Tapos, kinuha ko yung cellphone ng pinsan ko. After that, pagkakuha ko, nawala na yung pinsan ko bigla. So, binaliwala ko na lang, baka may tumakbo or something. Tapos, sobrang creepy kasi, pagbukas ko ng flashlight, may nakita akong white na damit na gumagalaw. Na parang hindi ko siya mapaliwanag kung ano yung white na yon. Akala ko damit lang, pero sabi ko, naisip ko that time, bakit damit? Yung damit nakatupi, pero yung nakita kong white, lang siya, parang white siya na gumagalaw talaga. Yung time na yan, kinakabahan ako. Kasi syempre, white nga siya na damit. Tapos, tumakbo na ako nun. Tapos pagkatakbo ko, that's so very creepy kasi, sobrang creepy niya, as in, kasi, tumakbo ako nun. Tapos, pagkatakbo ko nun, napansin ko yung pinsan ko nakatulog dun sa kama ni ate. Tapos, hinila ko na lang yung damit yung pantalon na pinapakuha ni ate.
good to say, nakuha ko naman siya. Pero ang problem ko, nakuha ko siya, but hindi ko alam kung magulo ba or maayos yung mga damit doon. Kasi nga, hinugot ko lang siya. So, possible na magulo, makalat, ganon. Tas, sobrang creepy ng isang beses ulit na binigay ko siya kay ate, tapos nakatulog na ako. Natulog na ako. Katabi ko si Lolot, which is yung pinsan ko, sa kwarto ni ate. Tapos hindi ako makatulog, nagsiselfon lang ako kakaisip kung ano yung white na yun. Tapos, fast forward na yung kwento. So, alas 4 na, mga 4:10. Kasi, 2 hours akong nag-cellphone. Tapos, umabot na ng alas 4, hindi pa ako tulog. Tapos, after that, kumatok si Mimim dun sa pintuan. Hindi ko siya pinabuksan. Kasi sabi ko kay Mimim, Mimim, ikaw ba to? Tapos sabi ni Mimim, oo, ako to. Buksan mo, bilis. Tapos pinuksan ko siya. Walang tao. Wala siyang tao. Tapos, akala ko nasa taas si Mimim may kinukuha. Kasi gumagalaw. May narinig akong yapak ng taas doon. So, pagkabukas ko ng malaki, wala si Mimim pero may malakas na hangin. Malamig siya na hindi mo siya mapapaliwanag kung anong klaseng lamig ng hangin ba yun. Pero sobrang lamig niya. Tapos, tumatas yung balahibo ko nun hanggang ngayon, no? Tumatas balahibo ko nun. Tapos nilako siya ulit. Tapos pagkalakad ko, napansin ko, gumagalaw yung tabo sa CR, tumutunog siya. After that, pagkatunog niya, tumakbo na ako. Kasi alas 4 na rin kasi yun eh. Nila ko yung pinto, tas nagpatugtog ako para hindi talaga nakakatakot. Kasi yun talaga yung tema ko eh, para hindi mas nakakatakot eh. Talagang nagpatugtog talaga ako. Ganon. Tapos, cellphone lang ako nun. Bigla ako nakatulog. Pagising ko, alas 6 na. Sabi ni nanay sa akin, bakit daw bukas yung computer ng alas 6? Sabi ko, Nay, ano kasi Nay, kwento ko kay nanay, lahat kwento ko kay nanay. Tapos, ang kwento ni nanay sa akin, alas 4, nakita kita na lumabas ng bahay. Sabi niya, kasi pinagalitan niya ako nun, sabi niya, ikaw ang aga-aga lumalabas ka ng bahay, bakit? Ano meron sa labas? Sabi ko, Nay, alas 4, nagbukas ako ng pinto lang, pero hindi ako lumabas. Tapos, tinuro ko kay nanay kung saan ako nagbukas ng pinto. Kasi 2 pinto yun. Sabi ko, Nay, dito ako nagbukas ng pinto. Tapos, sabi ni nanay, nakita kita sa isang pinto, lumabas. Nagsiselfon si nanay. Sabi niya, nagsiselfon ako nun, hindi mo ko pinansin. Dire-diretso ka lang nag-cellphone. Dire-diretso ka lang naglalakad. Sometimes na napapaisip talaga ako, bakit? Anong meron? Hindi ko alam kung ano ba yung reason kung bakit andun ako nung nakita ni nanay. Alas 4, 4:50. I think sabi ni nanay mag-aalas 5 daw yun. Ang sinabi ko kay nanay, ay Nay, hindi ako yun. Kasi 4:20, tumakbo ako sa kwarto kasi nga may creeping na nangyari sa pintuan. Tapos, hindi ko alam, 4:50 na nakita ko ni nanay na naglalakad sa labas. Sabi ni nanay, hindi ko na aninag yung mukha mo, pero yung suot mo, yung katawan mo, yung buhok mo, alam na alam ko. Kaya sabi ko, ikaw yun. Tapos tinawag niya daw ako, pero hindi niya ako pinansin. Hindi ko siya pinansin, I mean. Tapos sabi ni nanay, sara mo yung pinto. Tapos sinara ko daw yung pinto. Tapos, si nanay daw, alas 5, mag-alas 5 na nun, pumasok na sa kwarto kasi nga, gigisingin na si Lolo since may pasok. Paglabas daw ni nanay, napansin niya daw na nakalak yung pinto. So, ang akala ni nanay, pumasok na ako. Tapos, kinatok ako ni nanay, sarado ako. So, yun.
nakita ni nanay. Kaya nung pagising ko ng alas 6, sinabi sa akin ni nanay na nakita kita, ganyan-ganyan. Sabi ko kay nanay na hindi mo ko nakita. Kasi nung time na yun, tulog ako. Tulog ako nun. Kaya napaka-imposible na yun na nakita mo ko kasi naitulog ako nun. Tulog talaga ako nun. Kaya sabi ko, sino yun? Tulog na ako nun. Sobrang creepy kasi tulog ako eh. Napaka-imposible na nakita ko ni nanay ng ganung oras. Nasa kaligitnaan ko ng ganun. Kaya sabi ko, sino yun? So baka double gamer ko lang siya. Kaya nung time na yun, hindi na ako natutulog dun sa kwarto ni ate. Natutulog ako katabi ni nanay. Tapos bago ako matulog, nagdadasal ako. And hindi ako nagpapakapuyat. Ganon. Hindi na rin ako inutosan ni ating magbuha ng damit, shorts. Kasi nga, yun nga, sa nangyari nga na kwento ko, parang pinagduktong-duktong namin ni nanay. Gumawa kami ng story na tama yung story ko. Na dinugtong sa kwento ni nanay na parang double ganger nga daw na parang same reactions and same locations na parang pinagbubuo-buo yung kwento. So parang pinagbubukang ako yung totoo. Pinagbubukang ako yung lumabas pero hindi talaga ako yung lumabas. So, yung time na yun, takot ako. Sinabi ko kay nanay na sabi na lang kami matulog ni Lot-Lot para ayun, mawala yung takot ko and para hindi na rin ako makaisip pa ng takot. So, yun, sakto ng linggo, nagdasal ako. Sana hindi na maulit yung nangyari na, yun nga yung nakakita ko na nakakatakot. Wala na. So, yun.